hindi mo sinasagot ng tama yung tanong ko. Ang tinatanong ko, sino nag-utos sa iyo para kausapin ang lawyer ng NFC para ipagtanggol kayo sa korte at samahan ka dito sa Kongreso? Sino nag-utos sa iyo? Alam mo mga pinirmahan mo, you are telling all these lies na sinasabi mo, wala kang alam. Now, suddenly, eto, ikaw. Ginagawa tayong tanga rito ng mga resource persons natin. Now, sige, kagatin natin yung ginagawa mo kaming tanga. Kung talagang abogado nyo yan, magkano po binayad nyo dyan? Magkano po yung fee ninyo? May kakayahan ba kayong bayaran yung kanyang PF? Kasi ang sweldo nyo lang po is 23,000 eh. Mga kongresman nangangalaitin nga sa galit dahil dito kay Ronaldin Patbaterna kung saan nga ay napakasinungaling at ginagawa ng tanga itong mga kongresista dahil hindi siya nagsasabi ng totoo at yung mga sinasabi niya ay pawang kasinungalingan lamang. Kaya naman dito lahat ng mga kongresista ay isa lang yung sinasabi sa kanya na isa siyang sinungaling. Kaya narito guys, panoorin natin ang video. For Ms. Ronaldin Baterna, earlier sinabi mo na hindi ka gumagawa ng mga resolutions, lahat pinapipirmahan sa'yo. Yes po. Then tinanong din yung paano yung Articles of Incorporation, being the corporate secretary, sabi mo, ang nagpe-prepare, sino? Ano po yun? Sino nagpe-prepare ng mga papel na pinapipirmahan sa'yo? Sige, Attorney Medina po. Attorney Medina. Tapos sabi mo kanina rin, narinig namin na tinatawagan ka sa opisina. Tapos para may papipirmahan sa'yo. Opo, parang pag ready na po yung mga papers, parang ibibigay na lang po sa akin para po permahan. Anong pangalan ng opisina? Yung attorney lang po yung alam ko po. Yan ba yung kasama mo dyan? Yung abogado mo kanina? From the same law office? Iba po sila, Your Honor. Hindi po Iba sila. na ngayon? Opo. Sino nag-provide ulit sa kanila? Po? Sino nag-provide sa iyo na magdala ng abogado dito? Ako po mismo nag-contact po sa kanila, Your Honor. Ikaw na ngayon ang nag-contact sa kanila? Opo. Kanina, iba ang sabi mo. Ay, sinabi ko po kanina ako po. Yun naman sila ng Lucky South para samahan ka. Oh, sabi ng lawyer tawagin mo yung lawyer mo. Ginawa ko lahat kayo, puro sinungaling ang resource speaker namin. Tinanong ko sino nag-engage na services nila Please identify yourself again, attorney. Good afternoon, Your Honor. I am Attorney Giselle S. Velasco from NFC Miralles Law Office. NFC Miralles, Your Honor. Yes. So why are you here? Your Honor, I was asked by our law office to assist Ms. Baterna. And to assist Ms. Baterna? Yes. Who in your office told you to assist Ms. Baterna? Our managing partner, Your Honor. And who's your managing partner? Attorney Nadine Faye Miralles, Your Honor. Nadine C. Miralles. Yes, Your Honor. I've heard also that again, in law office nyo, ang pang NFC Miralles Law Office, Your Honor. Is it true? Yung law firm na rin na nagpa-quash ng search warrant na in-issue for ano? Yes, Your Honor, we are the current counsel for LS-99 at the proceedings, Your Honor, at San Fernando, Pampanga. Nung nag-apply ng search warrant, pinakwash ba? Pinakwash yung warrant? Let me clarify, Your Honor. Their law firm has submitted to the Honorable Court a motion to quash the search warrant that has been issued to us and that we have implemented. So that's still pending, Your Honor.
the search warrant against Boga et al. Boga et al, the known boss of Lucky South 99. He is a Chinese national, Your Honors. So, Poga et al. Is also your client. As far as I know, Your Honor, as confirmed by our managing partner, Your Honor, it was Miss Baterna who, kung sino, si Miss Baterna po ang nag-communicate sa office namin as the CorpSec of Lucky South 99, and siya din po yung nag-engage sa amin for our services. As representative po. So, sino magbabayad sa inyo? That, Your Honor, I am not privy to that engagement, Your Honor. Since that is, Your Honors. So si Mr. Chair, may I interject? Just one question in relation to what you said. Wait, Congressman, Ronaldin Baterna, you coordinated with them, ikaw nakipag-usap para to get their services. Yun ang sinabi ng abogado. So meaning you have all this authority, di ba? All the authority emanates from you dahil nga siya nagtatanggol, ang NFC ang nagtatanggol sa Lucky South 99. And you coordinated with them. Diba? Kanina, binanggit mo, wala kang alam lahat. Hindi ikaw nakikipag-coordinate, hindi ka kumakausap sa abogado. But now they're telling us na ikaw ang nag-coordinate. So, dito, kikita na natin yung pagsisinungaling mo. Mr. Chair. Diba? So, ngayon, sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate sa NFC? Totoo po yung mga sinasabi ko, Your Honor, yung wala po talaga akong alam about doon sa mga pinipirmahan ko. Pero yung sa kanila po, ako po talaga yung Pero kanina sinabi mo hindi ka di ba? Mr. Chair. Wanang. Yes, wait. Let the chair finish first. So hindi mo sinabi kanina na ikaw nag-coordinate. But now sinasabi nila na ikaw nakipag-coordinate sa kanila. Di ba? So, now you will agree with me that ikaw talaga nakipag-coordinate sa kanila. And I'm asking you right now, kung ikaw nakipag-coordinate sa kanila, sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate ka sa abogado na ginagamit ng Lucky South? Sino? Ako po. Alam mo, hindi mo sinasagot ng tama yung tanong ko. Ang tinatanong ko, sino nag-utos sa iyo para kausapin ang lawyer ng NFC para ipagtanggol kayo sa korte at samahan ka dito sa Kongreso? Sino nag-utos sa iyo? Kasi po, nung... Sagutin mo muna ang tanong ko, sino? Kasi kanina sinasabi mo, wala kang alam, hindi mo alam na ikaw presidente, hindi mo alam na ikaw corporate secretary, hindi mo alam yung mga pinirmahan mo. You are telling all these lies na sinasabi mo, wala kang alam. Now, suddenly, eto, ikaw, pumunta ka sa isang law firm. Ikaw nag-represent sa Lucky South 99. And telling them, hinahire ko kayo bilang kayo magtatanggol sa amin. Well, meron ka palang ganitong klaseng authority. Ngayon ang tanong, sino ang nagsabi sa iyo na kausapin ang law firm na NFC? Yung totoo po niyan, Your Honor, may tumawag po Sino nga? Isang attorney. Sino? Anong pangalan? Si Attorney Abby po tumawag. Sino Attorney Abby? Anong pangalan niya? Full name? Abby lang po yung pagkakaalam kong name. Kasama sa Lucky South 99. And under po ng law nila, ng law firm. Tapos parang tumawag po siya para daw Ang po. tatawag sa iyo ay yung sa law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa sarili nilang law firm. Pinag-loloko mo kami dito. Hindi po. Di ba po ako po yung corporate sec? Okay. Tapos tumawag po si Attorney Abby sa akin. Na Sino tumawag sa iyo? Sa attorney ng law firm? Opo, attorney po ng law firm. Para? Tapos parang may inaano po siya na may pepermahan daw po ako na about nga daw po sa Lucky South. Hindi, kanina Ronaldin Baterna, ang sabi mo, babalikan natin. Ang sabi mo kanina, okay, tinatanong kita, sino nag-coordinate sa lawyer? Sabi mo, hindi mo alam. Hindi ikaw. Sinanong namin ngayon lawyer mo. Ang sabi ng lawyer mo, nag-coordinate sa kanila para i-hire sila. Ikaw. Tinatanong kita kanina, dahil wala kang alam sa lahat ng mga korporasyon na to, may pirma ka lang.
tinatanong ko sa'yo, diba, inamin mo na ngayon, ikaw nagko-coordinate. Sino nga ang nagsabi sa'yo? Yung abogado mismo ng law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa kanila? Is that what you're trying to tell us? Yes po. Ha? Pero hindi ko po alam kung sino po yung nakikipag-coordinate sa kanila na para tawagan po ako. Mr. Chair, Mr. Chair, mayroon na akong tanong in relation. Baka makalimutan ko yung tanong ko eh. Mr. Chair, So, Congressman Abante, then Congressman Pacho. Panto. Okay, Go ahead. I would like to ask the lawyer, ilang taon na po kayong lawyer ng Lucky South 99 Corporation? Your Honor, our services were just engaged by Lucky South after po the raid. After the The raid, raid? yes. When was that? Honor. This June or July po. Kayo rin po ba ang abogado ng Lucky South 99 Outsourcing? Not that I know of, Your Honor. Okay. Congresswoman Pancho, please. nag-agree po ako kay Congressman na Abante, no? Parang ginagawa tayong tanga rito ng mga resource persons natin. Now, sige, kagatin natin yung ginagawa mo kaming tanga. Kung talagang abogado niyo yan, magkano po binayad niyo dyan? Magkano po yung fee niyo? May kakayahan ba kayong bayaran yung kanyang PF? Kasi ang sweldo niyo lang po is 23,000 eh. Your Honor, gaya nga po ng sabi ko kanina, may kumontak po sa akin, which is si Attorney Abby nga po. So, hindi ko po alam kung sino po yung kausap niya. Ang sinabi niya lang, may need lang daw ko po akong permahan. Kasi ang sabi niyo po kanina, kayo ang tumawag. So, kung kayo po ang tumawag, kayo ang nag-seek ng service po niya. So, pagka po kayo ang tumawag, ibig sabihin, may pambayad kayo doon sa kanyang PF. Diba? Kasi yun ang pinipilit nyo sa amin kanina eh. Naniniwala kami na hindi naman po totoo eh. So, binago nyo, binaliktad nyo. Yun po yung totoo, Your Honor. I think this person is really hiding something. And she thought na we are all stupid here, you know. So what is the pleasure of the body? There is a pending motion, Mr. Chair. For her? No, for the incorporators, for the four of them. O sige, what's the Now, realizing, Mr. Chair, that these four are mere employees at ginamit lamang sila, out of my compassionate heart, I am withdrawing my motion for contempt. For the four. For the three, di pa kasama si Miss, kasama yun kasi corporate secretary siya eh. For the four. Oo. As out of my compassionate heart and your compassionate heart, Mr. Chair. Yes. I'm thanking the good chair of the Committee on Human Rights for withdrawing that motion for the three personalities. But I think on the next on Miss Ronaldine Baterna, ang dami niyang pagsisinungaling eh, kanina pa eh. And she's been in the company since 2019 up to 2024, up to now. And this woman is really may alam siya eh, but withholding it for herself. Maybe kasi kilala rin niya si Cassandra. Ang dami niyang kilala doon sa... Well, anyway, I leave it to the body to decide on this. Mr. Chair. Mr. Chair, Congressman ako, please. may I know the parliamentary status of the motions? Well, the parliamentary status, there was a motion initially to cite in contempt. First, yung si Ronaldine, and then the three incorporators. Then he withdrew it just a while ago.
So now the parliamentary status is that that was already withdrawn. So if we will show compassion to Ronaldin Paterna, it's up to the body. So Mr. Chairman. we decide. Yes, Congressman Mr. Paduan. Chairman, just this morning, I have a motion to contempt Ms. Baterna, but I hold it because we give her a chance now to answer truthfully. Well, in fact, I already explained what is contempt. Tinagalog pa natin. So alam niya na. Alam niya na yung consequence ng pagsisinungaling sa hearing na to. So with that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt Ms. Baterna in violation of our internal rules, Section 11, paragraph C of our rules. The violation is refusal to answer questions from the members of this committee. In short, she is lying, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to cite Ronaldin Baterna under Section 11. And there was a second motion by Congressman Acop. Any objection? Hearing no objection, Ronaldin Baterna is hereby cited in contempt. Mr. Chairman. So, the penalty. Congressman I Paduan. give the privilege to Chairman Congressman Acop, If please. you will recognize Chairman Acop with Congressman. regards to the detention. Please. Mr. Chair, may I move that the penalty given to Ms. Ronaldin being cited in contempt for 30 days to be confined doon po sa bago nating custodial center inaugurated at 1:30 this afternoon. So move, Mr. Chair. So there's a motion to put the resource speaker in the premises of the House of Representatives for 30 days. Is there a second motion? Second motion. There's a second motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Okay, so hindi kami masaya. Akala nyo masaya kami sa ginagawa namin. Nahirapan po kami. Trabaho namin to and we have to do our job. Hindi kayo nakikikooperate. Please, tulungan po natin ang ating bansa. Anyway, Mr. Chairman, nakalimutan ko lang po. Ms. Baterna, I just want to advise you, you have all the rights, no? Since you are cited in contempt in this committee, you have all the rights. With your lawyer, of course, no? To write officially to this committee, to the chair, if you want to file a motion for reconsideration. You have all the rights. Your Honor, baka pwede pong humingi ng consideration. Kasi lahat naman po ng sinabi ko is totoo po. Tapos nung mga una po, may medyo mali lang po. Pero sinabi ko rin naman po yung totoo. Mr. Chairman, I'm just giving you an advice because the contempt order was already approved by this committee. Sabi ko nga, kung gusto mo, first hour tomorrow, you file na your MR to this committee addressed to the chairman. But of course, it's up to the committee to decide if your motion for reconsideration will be considered by this committee. Thank you, Mr. Chairman. Okay, any motion for suspension? Motion. Mr. Chairman. Parang ayaw nyo pa. Gusto nyo pa ituloy Mr. na. Chairman, gusto ko na rin umalis kaya may I respectfully move that we suspend the hearing. Point of order, Mr. Chair. Congressman Chairman Ace Barbers, now you have the floor. Thank you, Mr. Chair. How many minutes do I have? Because you allowed Congressman Abante 2 minutes will be deducted in your 5-minute interpellation. So you have 3 minutes. Thank you. Thank you, And Mr. I Chair. think Congresswoman Bernadette Herrera, I saw her. Okay. So she's acknowledged as well. Sige, go ahead. Thank you, Mr. Chair.
Mr. Chair, most of the questions na itatanong ko sana will be directed to the former PAGCOR chair, no? Si Andrea Domingo. And it seems that she's not here. Did she submit to the committee an excuse letter on why she is not present in today's hearing, Mr. Yes, Chair? oo. She submitted a letter and her attorney is attorney po niya is si Felix Villa is here if you want to ask question. No, Mr. Chair, of course, very compassionate naman si Chairman and he will allow excuse letters, especially kapag health ang pinag-uusapan. I will not anymore ask the lawyers because I only would like to direct my questions to the former chair, Andrea Domingo. Since she's not here, let me ask questions to Miss Baterno. Baterna. Anong first name mo? Ronalyn. Ronalyn, bago ka nagtrabaho sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Nag-apply po ako. Hindi, bago ka nag-apply sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Casino po. Sa ano mo lang yung complete, saan casino? Sa Midori po, sa Clark. Sa Clark. So anong trabaho mo sa casino, Ronalyn? Online shuffler po. Nagsishuffle Online? po ng cards. Okay. Opo. Okay. So, diyan ka una nagtrabaho bago ka napunta sa Lucky South 99. Opo. Meron ka bang kakilala na taga Lucky South 99 na niyaya ka na lumipat? Kasi may trabaho ka na dun sa di ba? Sa casino. Wala po. Ano yung reason ba't ka napunta dun sa Lucky South 99? Napasya lang po kasi ako nun sa may Grand Palacio since nag-resign na po ako sa Midori. Tapos may nakapagsabi lang po na casino daw po yun. Since galing naman po akong casino, so tinry ko pong mag-apply. Okay. Pwede bang, I hope you don't mind, no? Tatanungin ko lang ulit. Kung willing ka sumagot, magkano sweldo mo dyan sa Lucky South 99? Starting po sabi po nila 17. 17,000. Opo, a month. Tapos, tumaas. Tumaas po nung parang binigyan po nila ako ng additional na trabaho which is yung nagpipirma nga daw po. So, in-increase niya lang yung sweldo mo. Opo. Ikaw ba ay, you may refuse to answer, ikaw ba ay dalaga o may asawa? Ano po yun, sir? Ikaw ba ay may asawa o dalaga? Single mom po. Single mom. So, Mr. Chairman, the reason why I'm asking that because yung susunod na tanong is related dun sa income ni Miss Ronalyn. Ano? Miss Ronalyn, meron kang sasakyan? Meron po. Pwede bang malaman ano sasakyan mo? Honda City po. Second hand lang po. Honda City. Okay. Wala ka bang Ferrari? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chairman, we have a video that will show that Miss Ronalyn Baterno is seen driving a red Ferrari. Kaya nga gusto kong malaman kung sa kanya yung Ferrari yun. Pwede ba nating ipalabas siya na chairman na Barbers? Pwede nating ipakita. I will show it to you later, Mr. Chair. Siguro, while waiting sa dun sa video, may we ask as well, Ronalyn Baterna, I hope you don't mind, no, asking this, no? Because we wanted to dig deeper and ferret out the truth, no? So, single mom ka. Yes po. So, pwede ba malaman kung Filipino or Chinese yung tatay ng anak mo? Filipino po. Filipino siya? Opo. Okay. So, you have the birth certificate for that child? Can you kindly submit the birth certificate in this hearing?
Can you submit the birth certificate? Opo, sure po. Please submit to this hearing, okay? Opo. Sige, thank you. So we'll be showing the the video. Here's the video of the so sino may-ari nung sasakyan na Ronaldin? Ronaldin mo siya? Ayan, pwede ba pakita yun sa ano? Sinong may-ari nung sasakyan? Miss Ronaldin, sinong may-ari nung sasakyan? Please answer the question of Congressman Barbers, Ronaldin. Hindi ko po nakikita, Your Honor. Okay po pa. Pwede ka bang lumapit dito para ipakita ko sa ito? The resource person is requested to approach Congressman Barbers.